Crew and Dong. So for today's video, magluluto po tayo ng pansit. So mixed pansit po yan with glass noodle and pansit canton. Yun po yung ginawa ko dyan. So simple lang talaga yung mga ingredients ko dyan. So meron po tayong pork. Kaunti lang po yan, mga around 300 grams. Of course, bawang at saka sibuyas. And may pak choy tayo and then cabbage and then yung carrots. Yun lang po yung halo ng ating pansit. So, igigisa po natin siya, yung ating garlic and sibuyas or onion. Ganyan po tayo magpansit. Tapos, hanggang sa isutay mo siya hanggang sa maging mangamoy na siya. And then, magiging parang okay na siya, luto-luto na siya konti. Isusunod ko ngayon ihalo yung karne. So, igigisa-gisa natin ng konti. And then, after that, pag medyo luto na, kasi itong klase ng pork, is yung very nice na pork na hindi mo na kailangan palambutin. And then, yan na nga siya. So, okay na siya. Tapos, habang ginagisa ko yan, nilagyan ko na agad din ng black pepper. So, after niya, nilagay ko na yung ating pampalasa, which is, I only use toyo and oyster sauce. Wala na po kung ibang ginamit dyan na pampalasa, kundi toyo and oyster sauce. No vetchin po or MSG po ako. So, I never use that. And then, nilagay ko na yung glass noodles na 3 piraso. Kasi pang 2 tao lang naman talaga yung lulutuin ko. For 2 meals po namin ito. It means for today's lunch and tomorrow's lunch po yan. And then, sinunod ko na yung pansit canton. So, yan, yung pansit canton. Malit na lang kasi yung pansit canton ko. So, sabi ko, ihalo ko na lang siya. Kasi pag niluto ko yung pansit canton na amount na yan, hindi siya magkakasya. So, sabi ko, ihalo ko na lang silang dalawa. So, yan ang ginagawa ko para maluto muna yung pansit. And then, para hindi maganda yung pagkakahalo ko. At magkukulay talaga yung aking glass noodles. Ayan. So, talagang haluin natin ng maigi. As in, grabing halo, masakit sa kamay minsan, nakakatamad. But anyway, dahil gusto ng asawa natin, si Dudong, ang pansit. It's one of his favorite food naman talaga sa Pilipinas. Now, sinunod ko yung carrots. Inuna ko talagang lutuin yung carrots kasi siya yung pinakamatagal lutuin compare sa cabbage at saka yung pak choy. Yung pak choy at saka yung cabbage, saglit lang yung lutuin, saka manipis lang yun eh. Ang pagkakahiwa ko sa cabbage. Tapos, ayan, nilagyan ko ng konting tubig para lutuin yung ating carrots. So, after a few minutes, handa na siya. And nilagay ko na yung cabbage. So, yun siya yung next ko na ginawa. Medyo malit lang yung wok natin. This is an electric wok. Medyo nasira ko yung isang wok ko. Kaya ito yung ginamit ko ngayon. So, it's an emergency wok. Char. Anyway, hiwa-hiwain mo lang siya. I mean, hiwa-hiwain. I'm sorry. But you have to mix it really well. So, as you can see, I'm really mixing well. I'm a little struggling kasi parang ayaw ko siyang matapon and everything. So, kailangan dahan-dahan talaga yung pag-mix. And then, naka-ano po ako yan, naka-full power po talaga yan yung aking wok. So, ang dami talagang usok niyan. Kasi ganyan ako magpansit. Gusto ko, mataas talaga yung apoy. Hindi siya slow fire. So, yan. Tapos, tinanggal ko konti mga medyo malalaking cabbages kasi hindi na yan siya maluluto. Hindi na yan siya maisasabay. So, yung mga ganyan, tinatanggal ko talaga. And, ganyan po kami magpansit. Sometimes I would put cauliflower or other stuff kung ano yung available for the season. And then, last ko na nilagay yung pak choy. So, yun lang po. As in, very, very simple lang talaga akong magpansit. And so far naman, gustong-gusto ni Dodong. So, yun ang yung pinaka-importante. Basta gusto ni Dodong. At saka yung kapitbahay ko, gustong-gusto nila. Basta nagpansit ako dito. Favorite po nila yan. Isa sa mga most requested ko na niluluto talaga is pansit. Ayan. Kahit sa sister-in-law ko. Kasi, alam nyo, yung pansit dito sa Europe, iba sila magpansit dahil, alam mo, nagiging black na yung kanilang noodles for some reason. I don't know how they would make it. But that's it. Yung grabe talaga yung kanilang color sa kanilang pansit. So, parang hindi na siya natural looking. So, yan na. Luto na siya for a couple of minutes. And I like it crunchy yung mga gulay ko. So, that's why I don't overcook it. So, yan na po yung result natin. Bon appetit, everybody. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, and follow. Bye!